dahil may kinalaman po ito sa ating magiging future. Ha? Dahil kabataan ang pinag-uusapan. Dahil yun pa rin po ang pinag-uusapan. Itong parang naipapasa na mga bata na parang hindi naman nila deserve ang pumasa. Kaya nga ho, yung mga estudyante ho na matataas na sa antas ng kanilang mga grade o grade grade 3, grade 4, grade 5, may mga pumapasa na hindi marunong magbasa at yung mismong binabasa hindi naiintindihan. Sila ngayon ang magiging ang mga kabataang ito ang magiging kinabukasan ng ating bayan. Yan, kaya mas maganda ho pag-usapan ho natin, nasa linya po natin ngayon ang District Representative ng Pasig City, ay kapitbahay namin to, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, para mapag-usapan ano ba talaga ang problema, ano ba talaga ang solusyon. Si Congressman Roman Romulo. Kong, magandang araw po sa inyo. Yes, magandang umaga, Dennis, at lahat ng nakikinig, nanonood po ng programa. Good morning po sa ating lahat. Ayan po, pag-usapan po rin natin yung yung palang hindi ko nabanggit, yung study po ng EDCOM 2 regarding po dito sa ating mga... Si Bolta, papasukin mo. Opo, yung study po ng EDCOM 2 na regarding po sa mga estudyante natin na mahina ang umiintindi o yung pag-intindi ng kanilang... Ano ho ba talaga ang pulot dulo at ano ang magiging solusyon natin dito, Kong? Hello? Opo, nagcha-choppy lang po. Ano po yung tanong? Pasensya na po, ha? Yeah, ang pag-uusapan po natin, Kong, yung mga hindi kababayan, mga kabataan po natin na may problema pa rin regarding po dito sa pagkakaintindi. Yung iba may hirap pa rin bumasa, Yes. pero nakakapasa. Go ahead po, Kong. Yes. Unang-una, yung issue ng mass promotion. Yes. Ang issue kasi po dyan, merong polisiya ang Department of Education, 2015 pa ata po yun, Nakita ko po na yun. tungkol Opo. sa tinatawag nilang transmutation. Ibig opo. sabihin po nun, ay parang inaakit nila yung grado ng estudyante. Depende po yan dun sa kung ano yung score niya. Dahil po dun, ang nangyayari talaga, ay umaakit lahat ng scores, ay pumapasa lahat. So, yan yung isa sa konsepto ng mass promotion. Pasang-awa, oo. Pero ano po yan, yung transmutation po actually, meron mga sa ibang jurisdiction ginagawa po talaga yan. Pero hindi naman pwede na kasi na one size fits all. Ngayon, anong gagawin natin sa mass promotion? Ito po ang sinasabi ko at ito naman ng direksyon na gusto kong doon tayo. Yung mga estudyante ngayon na nasa K-12, wala po silang kasalanan. Ang sistema po ay andiyan. Ang sistema ang nagbigay nung mga polisiyang ganyan. Ang teacher, wala rin pong kasalanan. Kasi ang teacher, susunod rin po siya sa polisiya. Kaya ang sinasabi natin sa Department of Education, ngayon pa lang, itong mga estudyante natin na sa K-12, kailangan meron tayo interventions. Pero hindi pwedeng interventions lang yung ginagawa dati na gagawa ng simpleng summer program, gagawa ng after school na mga program. Hindi na po pwedeng ganyan. Kailangan aggressive ang ating ginagawang intervention. Ang payo ko po, ang advice ko sa Department of Education, ang gawin po nila, dahil meron na po ngayon tinatawag na beginning of school year assessment. Ginagawa po yan ng DepEd. Sinabi ng DepEd, gawin ng bawat paaralan yan. Doon po sa beginning of school assessment, titingnan na po nila yung reading comprehension ng bawat bata, yung math grade level ng bawat bata. Ngayon, pag nakita na po nila yon, di ba, kunyari merong kailangan, yung kunyari meron sa grade 4 na estudyante, ang reading comprehension niya grade 2 lang. Para sa akin, lahat ng gano'n na bata na ang reading comprehension grade 2, ipagsama-sama na sa isang klase, para doon muna sila, nasa grade 2 level sila, para makahabol sila sa grade 4. Yung mga nasa grade 4 naman, na maayos na grade level ready sila sa reading comprehension, sila naman, tutuloy lang yung kanilang regular program, yung curriculum sa kanila. Ngayon, pag natapos yung SEM, lahat po ng grade 4 students na yon, kahit na yung grade 2 level ang pinapaturo natin sa kanila, pasensya na po pero ipropromote pa rin po natin sila kasi hindi nila kasalanan. Kasalanan po talaga yan ng sistema. Talagang, I'm sure, makakahabol ang bata dahil matalino
kung ang intervention natin during class hours and aggressive. Kasi yun lang sinasabi ko sa ARAL program. Yung ARAL program ginagawa ng iba after classes. Imagine po, Dennis, after classes gagawin mo ang intervention, ibig sabihin yung bata, kung grade 4 pagod siya, na. pero Oo. yung reading comprehension niya grade 2, Oo. makikinig siya sa grade 4 na lecture na sa totoo, medyo hirap siyang maintindihan dahil hindi nga yan yung grade level comprehension niya. Tapos pagkatapos pag na-dismiss na lahat ng estudyante, may iwan pa siya. Di ba? Kasi yun yung kailangan ng isang oras. Imagine po yung emotional, mental stress sa bata na parang pinastay mo. Yung sinasabi ko, dapat aggressive intervention, Sir Dennis. Dapat during class hours pa lang. Kunin na natin yung mga batang hindi grade level, lagay natin sila kasama-sama. Ang teachers po, I'm sure, kasi imagine po, pinapagawa natin sa teacher. Pag may nag-drop out, alam niyo po, bago po, ang teacher po kawawa dyan, pag may nag-drop out o may hindi pumasa, katakot-takot na question ang tatanungin sa kanya, katakot-takot na dokumentong isasubmit niya Tama. para ma-justify niya. Bakit? Bakit hindi na pumapasok yung bata? Hindi naman kasalanan ng teacher yun. Di ba? Kaya I'm sure po, kaysa mag-visits pa sila, they will be more than willing. Ang gawin po nila during class hours, interventions na po tayo para mahabol na po ng bata yung grade level readiness na sa reading, sa mathematics. And syempre po, yung GMRC, importante po talaga ang GMRC. Opo. Dapat talagang ma-stress natin yan. Pero, again, may kita natin, Sir Dennis, recently po, naglabas na po ang DepEd nung results nung Carla. Yun yung para sa Key Stage 1, yung grades 1 to 3. Naglabas na sila ng NAT results nila, yung grade 6, grade 10, at grade 12. May kita mo natin doon. Yung reading proficiency nung Carla, yung sa grade 3, yun yung pinakamataas sa lahat, 30. Hindi pa rin, hindi acceptable sa atin. Gusto natin mataas. Pero at least yun, umabot ng 30% reading proficiency. Opo. Ang sa grade 6, bumaba po yan. Naging 90 na lang ata o 11. Opo. Pagdating ng grade 10, halos 1% na lang. Pagdating ng grade 12, wala nang 0.5%. Oo. Okay, Pero, kung nung last pa, hindi ko alam kung last year tayo nag-usap kung at napag-usapan natin yung regarding doon sa yung estudyante, okay na. Yung reassessment po ng mga teacher, sila po ba'y deserve o qualified na magturo o paano ho ba ito? Paano ho ina-assess yung mga nagtuturo mismo sa mga estudyante kung tama ho yung way nila, tama pa ho ba yung kanilang curriculum, baka may kalumaan na kailangan i-upgrade, i-update ko? yes, yan po, may assessment tools na ginagamit ang Department of Education para makita nila kung yung isang guro Opo. ay well-equipped sa pagtuturo Opo, niya. opo. Pero ito, Dennis, Opo. alam niyo naman ang dinadaanan ng ating mga teachers. Opo. Meron tayong Magna Carta for Public School Teachers. Bago po tayo naging chairman ng committee na ito, Opo. pag pinag-uusapan po yung Magna Carta, ang sinasabi parang ang usapin doon minimum of 6 hours. Pero pag binasa mo yung batas, hindi minimum of 6 hours ang nakasulat doon. Ang nakasulat doon, maximum of 6 hours. So in fact, pwedeng mas onti doon. Kasi kawawa po ang teachers. Bago po ang EDCOM 2, kung maalala po ninyo, ang teacher, gumagawa po yan ng admin work. Tama. Tama. Diba? Nagtuturo sila sa classroom, may admin work pa sila. Tama. Tapos sa totoo po, hindi naman walang one factor. Pero pag sama-sama mo lahat. Tapos we have 150 legislated calendar activities outside the classroom. Ang mga LGUs po natin, meron din sila. Di ba? Ang ibang LGU po, pag mamimigay ng libro, ipapatawag pa yung mga estudyante during class hours. Lahat yun dapat wala na. The student must be kept in the classroom and the teacher must remain in the classroom. This year po, sa budget natin, the past few years po, nagdadagdag tayo mga 5,000 admin assistants. This year po, sa bagong budget, may 20,000 additional items para sa mga administrative officers. Ito po yung gagawa ng non-teaching na mga trabaho. Para yung teachers natin ay mananatili sa classroom, magtuturo lang sila. Kasi yun ang kailangan po
para sa isang teacher po, importante po dyan sa totoo, ay napapractice niya, turo siya ng turo, pero pag ginagawa natin sa teacher, pinatawag, mag-attend ng meeting, fiesta, papapuntahin, o may parade. Eh, siyempre po, wala siya sa classroom, di ba? Kailangan, wag na natin pagurin yung mga teachers at yung mga estudyante. They must stay in the classrooms kasi kinabukasan po nila yung pinakamahalaga sa lahat. Oo nga, saka kung siguro maganda rin na may programa din, kung makakausap niyo po yung DepEd, i-involve po. Kasi ako ay yung nanay ko teacher dati. Ako asar ako sa Opo. nanay ko dahil pagkahapon inuutusan ako na kunin yung yung mga assignments, mga pinag-aralan. Ang gusto basahin ko ulit lahat. Kung meron hong partnership yung teacher at saka yung magulang, don't you think it will be more improved, Kong? Actually, Dennis, meron kaming batas na pinasa last year. Opo. Ang batas na to, yung pangalan, Lifelong Learning. Lifelong learning. City siya, no? Oho. Lifelong Learning po. Opo. Lifelong Learning Act. Dito po sa batas na pinasa po natin, ang sinasabi natin, ang bawat LGU ay binibigyan na natin sila ng authority. Basta lifelong learning city sila. Mag-a-apply lang naman po sila nun eh. Pagka lifelong learning city sila, pwede na nilang gamitin yung SCF, yung GAD, at yung regular funds nila para makapagbigay rin po ng mga seminar, lecture sa mga magulang. Kasi tama po kayo, importante talaga ang magulang. Ang teachers po natin, ang mga schools natin, grabe na ang sakripisyong ginagawa. Pero aminin natin, mas mahaba pa rin ang oras ng bawat bata sa school. kanyang bahay. Opo. Sa bahay po kasi, di ba, pag summer, doon na lang. So, importante po, yung mga magulang natin ay ma-equip po natin para masigurado natin na ang holistic yung development sa bahay, pagdating sa paaralan, maayos po yung nag-guide properly. At ano po, Dennis, sinasabi ko nito sa DepEd, meron silang tinanong mo kasi yun sa teachers, Ang teachers po, may batas rin kami pinasa, kung maalala mo, yung in-institutionalize namin yung NEAP, yung Excellence in Teacher Education Act, Yeah. kung saan sinasabi namin sa NEAP, magbigay kayo ng upskilling sa ating mga guro. Pangalawa, sa bawat school po may LAC. May tinatawag dyan na nagpupulong po yung mga teachers. Dati nga po, once a week yan o once every 2 weeks Pero ngayon po, nabalitaan ko, once a month na lang po yan. Diyan sa panahon ng LAC, kung saan diyan po ay yung mga notices, yung mga yung mga nangyayari sa Department of Education, yung mga bagong technique, diyan po dapat sinasabi sa mga guro. Yun ang sinasabi ko sa DepEd, dapat gamitin po talaga ng itong mga LAC periods na ito. Kasi ang dami ko nakakausap na teachers, talaga naghahanap rin po sila ng upskilling, may mga katanungan sila. At dyan lang nila matatanong during this LAC sessions. Opo. Nakausap ko po si Teacher Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Kilala ko siya. Ang tanong ko po sa kanya, pagka bumagsak ba yung bata, nakakaapekto po ba ito sa ratings ng teacher? Ang sabi po niya, oo. Kaya yung mga teacher daw ayaw ibagsak dahil makakaapekto daw po sa kanilang ratings. Your thoughts, Kong? Alam niyo po, dati kasi, na-introduce yan nung pwede niyo ma-check, sometime in the 2011 or 2010, 2012. Opo. Ang dropout at yung mga bumabaksak, naging component po yan ng PBB, yung performance-based bonus. Okay. Ang problema po dyan, yung PBB na yan, hindi po yan individualized. Apektado po yung buong paaralan. Pero dahil po dyan, medyo tinanggal po nila sa PBB. Ang sinasabi po ay nakapalaman naman po siya ngayon dun sa mga ibang factors or considerations kung saan naaapektuhan yung standing ng teacher, ng paaralan. Kaya nga sabi nga natin, di ba, yung mga next cohort, yung mga in the future po, yung papasok na ng K-12 natin, dapat wala nang mass promotion. Dapat talagang turuan natin ng mabuti. Siguraduhin natin grade level ready sila. At dapat walang penalty sa isang teacher o sa isang paaralan kung merong estudyante na mare-retain. Tama. Kasi sa totoo po, malasakit nga ng teacher yan eh. Tama. Gusto niya matuto ang bata. Tama.
Pero dahil nga sa transmutation policy, dahil nga sa dami ng paperwork na isasubmit mo Oo. para ma-justify bakit nawala yung estudyante, bakit nag-drop out, Oo. talagang disincentive po siya eh. So kawawa, I'm sure maraming teacher na frustrated po sila dahil sa mga kaganapan na ito. Pero Dennis, kunin ko yung pagkakataon Sige na po. ito, no? Opo. Dahil maraming teachers na lumalapit rin sa atin, di lang naman dito sa lungsod ng Pasig, para malaman po nila at mag-participate sila. Dinidinig na po namin yung Teacher Protection Bill. Teacher protection. Alam namin, Protection Bill. Alam namin yung dinadaanan ng ating mga guro, ng ating mga principal na talagang sa totoo, minsan ay talagang hindi na rin nila alam paano mag-aakto kasi kinakabahan sila, baka makasuhan sila agad-agad sa maling sa maling paratang sa kanila. Ang gusto lang naman, ang kwento nga sa akin ng maraming teachers, ang gusto lang naman nila ay talagang mabigyan ng kalidad na edukasyon ng bawat bata. Iyo. Kaya inumpisa na po namin itong muli po, itong mga diskusyunan tungkol sa Teacher Protection Act. Mahirap po siya ng issue, hindi siya madaling issue, pero kailangan maraming inputs, maraming magkomento sa amin. Kung mali ang direksyon namin, sabihin sa amin, mali ang direksyon namin. At kung maaari, sabihin sa amin kung ano yung tamang direksyon. Yun. Okay, Kong, wala na masyadong oras. Pengi ho ko ng part 2. Papag-usapan din ho natin yung pondo ng teacher kapag bibisitahin yung mga bata, pera nila ginagamit. Yes po. Pag-uusapan din Yes po po. natin sa susunod yung libro, yung mga nagkakamali na mga libro. Problema din ho ito. Pero ano po, Dennis, bago tayo matapos Sige po. yan, in Sige po. fairness sa DepEd po, no, hindi naman po yung kasi kasi minsan pag lumayo masyado yung discussion, kawawa ang baka maniwala ang tao. Opo. In fairness po sa DepEd, talagang sinusuri nila na mabuti ang mga textbooks nila. Yan naman po, medyo matagal-tagal ko. Yung mga narinig ko na merong hindi tama doon sa textbooks, hindi naman DepEd po yun na mga libro. Meron doon hindi naman nila authorized yun. Pero maganda pag-usapan po Opo, yan opo. para mapaliwanag rin. At saka ng DepEd. yung digitalizing everything, Kong, pag-usapan din Yes natin po, yan. we'll talk about that. Opo. Pasensya Kong, na po, ha? Oo, wala po Yes, problema. thank you po. Salamat po, Opo. salamat po. Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, si Congressman Roman Romulo.